Pagkatapos niyang basahin ng mga bank names at bank accounts, ay binasa niya naman namang information tungkol sa kanya. Mula sa araw na umalis siya ng Pilipinas, nakasulat din doon ang mga schedule ni Cleo kapag nagpapa-check up siya noong ipinagbubuntis pa lang niya si Brixton. Alam niya na ba una pa lang nabuntis ako kay Brixton? Mahinang tanong ni Cleo sa sarili niya. Natutop niya na lang ang bibig niya nang mabasa niya ang tungkol sa sunog sa nursery at nakalagay dun ay successful. Anong ibig niya sabihin na successful? Ang akala niya ba ay successful niyang napatay si Brixton dahil sa dami ng mga sanggol na nasunog sa nursery noon? Umiiling si Cleo dahil hindi siya makapaniwalang alam ni Ivory ang tungkol sa anak niya. Siya bang nagpasunog sa nursery at ang akala niya ay napatay niya ng anak ni Cleo? Kaya ba nagulat siya nang malaman niyang may anak silang dalawa ni Apollo? Lahat ng mga information na gustong malaman ni Cleo ay unti-unti niya nang nalalaman. Nakasulat din sa notebook ang araw na muntik siyang maambush pero nakalagay doon ay failed. Nakasulat din ang mga pangalan ng mga taong inutusan niya at kung ilang libong perang pinasok niya sa mga bank accounts nila. Cleo, let's go. Saad ni Johnson dahil kanina pa niya tinatawag si Cleo pero nakatulala na ito. Nasa harap na sila ng presinto pero hindi pa rin bumababa si Cleo dahil nakatuon ang atensyon niya sa notebook. Lahat ng mga nangyari sa kanya sa England ay nasa listahan ni Ivory. Ganun na rin ang mga pangalan ng mga taong inutusan niya. Lahat ng mga taong namatay ay nilagyan niya na rin ng X. Cleo, let's go. Kanina pa tumatawag ang kuya mo. Muling wika ni Johnson. Nakabukas na rin ang pintuan pero nakatuon pa rin ang paningin niya sa notebook. Napahigpit ang pagkakahawak ni Cleo sa notebook. Ngayon, alam niya na kung sino ang salarin sa lahat. Walang kinalaman si Sophie sa mga nangyari sa kanya. She's innocent. Bumaba na si Cleo ng sasakyan at ang akala ni Johnson ay papasok na siya ng presinto nang bigla itong sumakay sa driver's seat at mabilis na pinatakbo ang kotse. Cleo! Malakas niyang sigaw at sinubukan niya itong habulin pero masyado mabilis ang patakbo ni Cleo. Shit! That stubborn woman! Inis na saad ni Johnson. Johnson, where's Cleo? Tanong ni Christoph, nakalalabas lang. Kanina pa nasabi ni Johnson na nasa harap na sila ng presinto pero hindi pa rin sila nakakapasok. Napapakamot na lang sa batok si Johnson dahil hindi niya alam kung bakit biglang umalis si Cleo. Umalis hindi ko napigilan kagad. Kakamot-kamot niyang sagot. What? Where did she go? Umiling naman si Johnson dahil hindi niya alam kung saan. Hindi niya naman alam ang dahilan kung bakit bigla na lang umalis si Cleo. May binabasa siyang maliit na notebook kanina habang nasa biyahe kami. Hindi ko naman alam kung anong mga nabasa niya dun para biglang umalis. Napahilamos na lang si Christoph sa mukha niya dahil alam niya kung saan pupunta si Cleo. Kung nalaman niya na kung sinong mastermind, isa lang naman ang pupuntahan niya. Let's go. Hindi natin siya pwedeng hayaang kumilos na mag-isa niya lang. Saad ni Christoph, saka sumakay sa kotse niya. Sumama na rin si Johnson. Sumunod na rin ang mga pinsan ni Cleo dahil inamin na lahat ng driver ni Sophie kung sinong nag-utos sa kanya para ipapatay si Cleo. Mabilis ang pagpapatakbo ni Cleo sa kotse niya. Mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela dahil nanggigigil na siya. Hindi niya mapatawad si Ivory. Pinaikot-ikot niya silang lahat para takasan ang mga ginawa niyang kasalanan. Nang makarating si Cleo sa bahay ng mga Fentabella ay malakas niyang tinatawag ang pangalan ni Ivory nang paulit-ulit. Ivory! Lumabas ka dyan! Sigaw niya na naman. Ano ba? Bitawan mo ako! Inis niyang saad sa guard na pinipigilan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ma'am, wala po rito si Ma'am Ivory. Huwag po kayo manggulo. Nakikiusap na wika ng guard pero walang pinapakinggan si Cleo. Ivory! Harapin mo kung bruha ka! Sigaw niya hanggang sa makapasok siya ng bahay ng mga Fentabella. Nagmamadali namang bumaba si Mrs. Fentabella dahil sa naririnig niyang malakas sa sigaw. Cleo, what are you doing here, Iha? Tanong ni Mrs. Fentabella. Ilang taon na naging mag-best friend si Cleo at si Ivory kaya kilala sila ng mga pamilya nila. Tita, ilabas niyo na po si Ivory. Nasaan si Ivory? Hindi niya mapigilan ang galit niya. Walang makakakontrol sa kanya dahil talagang sasabog siya sa sobrang galit niya. Kung sino-sino pinagbintangan ni Cleo tapos si Ivory lang palang mastermind ng lahat. Ivory, lumabas ka dyan!
Cleo, ano bang nangyayari ihat? Nagwawala ka sa loob ng bahay namin. Wala si Ivory dito. Nakasunod si Mrs. Fantabella kay Cleo nang buksan ni Cleo yung pintuan ng kwarto para hanapin si Ivory. Please tell me, tita, where is Ivory? Hindi ko alam. Baka nasa kumpanya. Ewan, dahil hindi pa naman siya umuwi dito sa bahay. Sabihin mo naman sa akin kung anong nangyayari. May nagawa ba si Ivory sa'yo para magalit ka ng ganyan? Malaki! Hinarap ni Cleo si Mrs. Fantabella. Ayaw niya idamay ang pamilya ni Ivory dahil wala naman silang kinalaman pero hindi niya maiwasan dahil sila ang nagsilang at nagpalaki sa demonyitang yun. Malaki ang kasalanan niya sa akin dahil ilang beses niya akong pinapatay. Ang anak kong walang muwang ay dinamay niya. Napasinghap si Mrs. Fantabella sa sinabi ni Cleo. Bago pa man siya makariak ay nagulat na naman siya nang marinig nila ang baritonong boses. Ivory! Malakas na sigaw ni Apollo. Naguguluhan na si Mrs. Fantabella sa nangyayari. Where is Ivory? Malakas na namang sigaw ni Apollo. Lumabas na si Mrs. Fantabella para harapin naman si Apollo. Hindi niya na alam kung sinong kakausapin niya dahil natatarantan na siya. Hindi niya alam kung bakit ba nila hinahanap si Ivory at lahat sila'y galit sa kanya. Lumabas na rin si Cleo. Napatingin naman sa kanya si Apollo dahil hindi inaasahan ni Apollo na nandito na kaagad si Cleo. Nalaman ni Apollo tungkol sa pag-amin ng driver ng auntie niya dahil may kinausap siyang pulis sa loob ng presinto para magbalita sa kanya sa ongoing investigation nila. Ano bang nangyayari? Bakit niya ba hinahanap ang anak ko? Tanong ni Mrs. Fantabella kay Apollo. Where is she? We need to talk to her. Anas ni Apollo. Sabihin niyo nga sa akin kung anong nangyayari. She's trying to kill my family. Siya ang nagpasunog sa nursery kung nasaan ang anak ko at siyang dahilan ng lahat ng mga nangyayari kay Cleo. Siya din ang nag-utos na saksakin si Cleo pero ako nasaksak. Now tell me, where is your daughter? Galit na wika ni Apollo. Ilang minuto lang din ang lumipas nang dumating sina Christoph kasamang mga pinsan niya. Nagulat din sila nang makita nila si Apollo. Oh my God, you're kidding Apollo, right? Ayaw maniwalang wika ni Mrs. Fantabella. Naniniwala siyang hindi magagawa ng anak niya. I don't have a time for jokes, Mrs. Fantabella. Seryosong sagot ni Apollo. Dumating na rin ang mga pulis at nagsimula na silang maghanap sa buong bahay ng mga Fantabella. We need to search in your house, Mrs. Fantabella, because your daughter is under arrest. Natutup na ni Mrs. Fantabella ang bibig niya nang ipakita sa kanya ang warrant of arrest para sa nag-iisa niyang anak. This can't be! Umiiling niyang wika. Wala na siyang nagawa ng halughugin ng mga pulis ang buong bahay nila. Samantala naman ay nanginginig na si Ivory na nagtatago sa safe house niya. Kahit naman pala hindi niya naiwan ang notebook niya sa mga kamay ni Cleo ay malalaman pa rin nilang lahat ng kasalanan niya. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Hindi siya dumiretso sa bahay nila dahil alam niyang doon siya unang pupuntahan. Nanginginig ang mga kamay niyang nagtitipa sa laptop niya para mag-book ng flight palabas ng bansa. Na-stress na si Cleo dahil hindi nila nakita si Ivory sa bahay nila. Wala na rin ito sa kumpanya. Puntahan yung lahat ng mga airlines para hindi siya makalabas ng bansa. Utos ng chief ng mga pulis. Nireport na rin nila ito sa mga TV station para mapabilis ang paghahanap kay Ivory. Kahit saang balita'y mukha ni Ivory ang makikita at ang mga krimeng nagawa nito. Hindi sila makapaniwala na maraming pa palang nagawa si Ivory nang hindi nila alam. May napatay siyang miyembro ng mga pamilya ng mga taong inutusan niyang ipapatay si Cleo. Ayaw umamin ng mga taong inutusan niya dahil natatakot siya para sa pamilya nila. Ginawa naman ni Christoph ang lahat para masiguro niyang ligtas sa mga pamilya ng mga taong nahuli nila para umamin ng mga ito't nagawa nga nila. Hindi lang ang mga Sandoval ang nagulat sa nalaman nila tungkol kay Ivory dahil maging ang mga Montero ay nagulat din. Hindi nila yun inaasahan. Simula nang dumating si Cleo, mga Sandoval at Montero nagkakagulo pero hindi nila akalain na si Ivory pala dapat ang sisihin sa mga nangyayari sa kanila. Hindi man magandang relasyon ng mga Sandoval at mga Montero, naging tahimik naman ang mga buhay nila sa mga nakalipas na taon. Napapahilot na lang si Corazon sa sentido niya. Hindi siya makapaniwalang nangyayari ang lahat ng ito dahil kay Ivory, ang babaeng gusto niya maging asawa ng kanyang anak. Muli siyang napabuntong hininga. I can't believe this, anas ni Corazon. I am forcing my son to marry Ivory because I think that she's the right woman for him. Tapos ngayon,
malalaman natin na siya ang dahilan ng lahat ng mga kaguluhang nangyayari? Hindi ako makapaniwalang pinano niyang patayin ang anak ni Apollo. Anong klaseng pagmamahal bang binibigay niya sa anak ko? Na-stress na saad ni Corazon. Magkakaharap sila ngayon ng mga iba pang Montero, maliban kay Sophie na hindi na nila nakita simula noong nag-away-away sila sa conference room. How about Ate Sophie? She's innocent pero pinalabas ni Ivory na siyang may kagagawa na lahat na nangyari kay Cleo. Base sa kwento ng driver niya. Si Ivory na inakala nating inosente at biktima pero siya palang punot dulo ng lahat ng ito. Sinadya niyang kumuha ng mga tauhan sa pamilya natin dahil alam niyang hindi magandang relasyon natin sa mga Sandoval, katulad na lang ng ginawa niya sa driver ni Ate Sophie. Itong kinuha niya para ang isipin ng mga Sandoval, tayong mga Montero ang dahilan ng mga nangyayari kay Cleo. Paano tayo naloko ni Ivory ng ilang taon? Mahabang wika na rin ni Maggie. Iniisip nila si Sophie kung paano nila ito kakausapin dahil sa mga sinabi nila noong nasa conference room silang lahat. Tinanggalan din siya ng posisyon sa kumpanya dahil lang sa maling akusasyon para sa kanya. She's just kind. How they can accuse her to the crime that she didn't commit? Ang mga magulang naman ni Ivory hindi na nila alam ang gagawin nila. Napapalibutan ng mga pulis ang buong bahay nila para masigurong hindi sila makakalabas para tulungan ang anak nilang makatakas at makalabas ng bansa. Hindi alam ng mga magulang ni Ivory kung nasan siya kaya nag-aalala na sila para sa kanya. Gusto nila itong kausapin pero hindi nila alam kung paano. Gusto nilang sumuko na ang anak nila para mas masiguro nilang ligtas siya. Mas gugustuhin nilang dalawin ito sa kulungan kaysa dalawin ito sa puntod niya. Patuloy ang paghahanap ng mga kapulisan kay Ivory. Lahat ng mga taong inutusan ni Ivory na saktan si Cleo ay nasa kulungan na rin. Hindi pa rin kampante si Christoph na payagan si Cleo lumabas ng bahay nila dahil malaya pa rin si Ivory. Hindi nila sigurado kung saan siya nagtatago at maaaring marami pa siyang ibang utusan para patayin si Cleo. Wala pa din bang balita, kuya? Hindi naman makapaghintay na tanong ni Cleo. Gusto niya nang mahuli si Ivory para mapagbayaran ang lahat ng mga kasalanang ginawa niya. Hindi pa rin siya nahanap pero ginagawa na ng mga pulis ang trabaho nila para hanapin siya. Naka-headline na rin siya sa mga dyaryo, news at mga article para mapabilis ang paghahanap sa kanya. Hindi siya makakapunta kung saan-saan kaya huwag kang mag-alala. Hindi man siya mahuli, mamamatay naman siya sa gutom dahil hindi makakalabas. Napabuntong hininga na lang si Cleo. Gusto niyang iparanas kay Ivory ang impyernong buhay. Wala siyang maalala na nag-away silang dalawa noon para gawin sa kanya ito. Ginawa niya lang bang lahat ng ito dahil lang kay Apollo? Sana sinabi niya na lang na mahal pala niya si Apollo para hindi na sila umabot sa ganito. Sana hinayaan na lang siya ni Ivory. Dahil noong umalis siya ng Pilipinas, wala naman ang balak si Cleo bumalik pa at manatili na lang sila sa England. But Ivory forced her to come back. Kung hindi bumalik si Cleo, baka sakaling masaya na si Ivory sa piling ni Apollo at mangyayari lang yun kung hindi pinilanon ni Ivory na mawala sa mundo si Cleo. Hindi naman mawala sa isip ni Cleo si Apollo. Si Apollo ang sumalo ng lahat ng mga paghihiganti ni Cleo na dapat ay si Ivory. Ilang araw na rin nakikita ni Cleo si Apollo. Hindi pa rin niya ito nakakamusta kung kamusta na nga bang sugat niya. Hindi na sila nag-uusap simula nung huli silang nag-usap sa ospital. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maalis sa isip ni Cleo yung sinabi ni Apollo sa kanya. Is he really still in love with her? Naipilig na lang ni Cleo yung ulo niya. Bakit may parte sa kanya na umaasa siyang sana nga ay mahal pa rin siya ni Apollo? Kakalimutan niya na lang ba ang ginawa nito sa kanya? Ang ginawa nila ni Ivory noon sa kanya? Nagkita silang dalawa noong hinahanap nila si Ivory pero hindi siya kinausap ni Apollo. Nabalitaan din ni Cleo na hindi na pumapasok ng kumpanya si Apollo. Nakokonsensya na ba siya sa mga ginawa niya kay Apollo? Ang pangaagaw niya sa posisyon bilang chairman. Are you okay? Kanina pa malalim ang iniisip mo. Wika ni William nang puntahan niya si Cleo. Muling bumuntong hininga si Cleo dahil maraming gumugulo sa isip niya. Ang daming katanungan na hindi niya alam kung saan makukuha ang mga sagot. I'm okay, kuya. Tipid na sagot ni Cleo. Maswerte siya dahil nandyan ang mga kuya niya para samahan siya palagi at protektahan. Hanggang ngayon, pinapasalamatan pa rin ni Cleo si William dahil kung hindi dahil sa kanya, siguradong hindi na nila kasama si Brixton. You're thinking about him? Nilingon ni Cleo si William. Hindi tanga si Cleo para hindi niya malaman kung sino tinutukoy ni William. You know what? I can see in his eyes how much he loves you, Cleo.
The way he protects you despite what you did to him. Inagaw mong posisyon na ilang taon niyang pinaghirapan. Kahit na ginawa mo yun sa kanya, he still cares for you. I saw him yesterday. He looks at you from afar to check if you're okay. I talked to him and he asked me if you're perfectly okay. Why are you telling me that? What do you want me to do? Napakibit-balikat lang naman si William. Hindi mo man sabihin sa amin o kahit kanino, but your eyes can't lie. Hindi nakaimik si Cleo. Ganun na ba siya kahalata? Iniisip niya lang naman si Apollo dahil nakukonsensya siya. Tama naman ang Kuya William niya. Kahit na maraming ginawa si Cleo kay Apollo, hindi pinili ni Apollo na magalit. Nanatili siyang kalmado at tahimik. Hindi man lang siya nagalit, hindi niya man lang sinigawan si Cleo. Mas iniisip pa rin ni Apollo ang kaligayahan ni Cleo. Kung doon masaya si Cleo ay handa yung ibigay ni Apollo sa kanya, kahit ang kapalit nun ay ang pangarap niya para sa kumpanya nila. Huwag mo sasaktan ang sarili mo, Cleo. Ilang taon kang nagkulong sa kalungkutan at kahit ngayon lang, piliin mo kung saan ka magiging masaya. Hindi ko sinabi sa yung balikan mo siya o mahalin ulit. Ang gusto ko lang, palayain mo sarili mo to be happy. I have to go now. Tumatak sa isipan ni Cleo ang sinabi ng Kuya William niya. Nakakulong nga lang ba siya sa sarili niyang kulungan? Ano ba talagang kulang sa pagkatao ni Cleo? Ano bang hinahanap niya para mahanap niya na rin ang sariling kaligayahan niya? Kailangan niya ba ng closure? Interesado pa rin ba siya hanggang ngayon sa paliwanag ni Apollo? Umaasa pa ba siyang hanggang ngayon na magpapaliwanag si Apollo sa kanya? Ang dami niyang iniisip. Hindi pa nga nila nahuhuli si Ivory pero gumugulo sa isipan niya ang personal niyang problema. Kakausapin niya lang siguro si Apollo kapag natapos ng lahat ng mga problema nila. Samantala naman ay abala pa rin hanggang ngayon si Apollo sa paghahanap kay Ivory. Lahat ng mga magagaling na detective at mga NBI ay kinuha niya na para mapabilis ang paghahanap kay Ivory. Sa tuwing naaalala ni Apollo na nakasama niya ng maraming taon si Ivory, ay kumukulong dugo niya. Hindi niya mapapatawad ang taong tinangkang patayin ng anak niya, ganun na rin si Cleo. Kung maaga lang sanang nalaman ni Apollo ang mga krimeng ginagawa ni Ivory, hindi na sana siya nagtiis na makasama ito sa araw-araw at hindi na sana dinanas ni Cleo ang lahat ng pinagdaanan niya dahil lang kay Ivory. Wala pa rin bang balita? Subukan niyong hanapin sa mga properties ng mga Fantabella. Dahil sigurado kung marami silang properties hindi lang dito sa Manila. Kausap niya ngayon namang ilang mga detective na hinire niya para sa investigasyon. Hindi pa siya pumapasok sa kumpanya dahil gusto niyang tulungan si Cleo na mahuli na si Ivory nang sa ganun hindi na siya nababalot ng takot kapag lumalabas siya. Wala pa rin. Nag-imbestigan na rin kami sa mga properties ng mga Fantabella. Hinanap na rin namin siya sa mga private properties ng mga Fantabella pero hindi namin siya nakita. Nakiusap na rin ang mga magulang niya sa presscon na lumabas na siya at isukong sarili. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakita. Sagot naman ito sa kanya. Napahilot na lang si Apollo sa sentido niya. Hinalughog na rin namin ang buong Manila. Inisa-isa namin tingnan ng mga apartment, hotel, motel, house for rent, pero hindi namin siya makita. Maaaring may sarili siyang properties na siya lang nakakaalam. Anas pa ng isang detective. Napatangon na lang si Apollo. Ilang gabi na siyang hindi nakakatulog dahil lang sa paghahanap niya kay Ivory. Maraming salamat. You can leave now. Blanko niyang saad. Umalis naman ng mga detective. Napahilamos na lang si Apollo sa mukha niya. Saan pa ba nila hanapin si Ivory? Hindi siya makakampante para kay Cleo kung hanggang ngayon malaya pa rin si Ivory. Tiningnan ni Apollo pumasok sa kwarto niya at ang mami niya ang pumasok na may daladalang tsaa. Magpahinga ka na muna anak. Huwag mong pagurin ang sarili mo sa pag-iimbestiga. Malumani na saad ni Corazon. Simula nang malaman nila kung sinong mastermind ng lahat, naging mabait ng ina niya sa kanya. Hindi na ito nagagalit o sumisigaw sa kanya. I'm okay, Mom. Please leave. I want to be alone. Napabuntong hininga naman si Corazon. Binaba niya ng tsaa saka siya naupo. I just want to say sorry for all that I did to you, honey. For forcing you to marry that criminal. I'm sorry for being a witch in your life. Especially in your love life. If you want to win her back, to give a complete family your son, go on son. I will not stop you anymore. I'm sorry. Sinserong wika ni Corazon sa kanya iniwan ng anak niya. Napabugal lang ng hangin si Apollo sa kanya pinagpatuloy ang ginagawa niya. Hanggang ngayon ay personal siyang nagsasend ng email sa mga hotel na maaaring pinagtataguan ni Ivory. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita ang pangalan ni Ivory sa mga listahan ng mga guest list nila.
Mabuti na lang at mabilis mag-reply sa kanyang mga management ng mga hotel para sa request niya. Nang matapos niyang basahin ang response sa kanya sa email ay kinuha niya ang cellphone niya. Gusto niyang tawagan si Cleo. Gusto niyang makausap ito pero ano bang dapat niyang sabihin? Gusto rin niya makausap ang anak nila para man lang makamusta ito pero hindi niya alam kung anong cellphone number na ginagamit ni Brixton. Namimiss niya ng anak niya pero wala pa siyang magawa para mabisita ito kung saan siya tinatago ng mga Sandoval. Hindi niya namalaya ng oras at sa sobrang pagod niya ay nakatulog na lang siya sa mini office niya. Ginawa niyang una ng braso niya. Bakas na bakas ang pagod sa mukha niya. Hindi man yun makita ni Cleo, ang mahalaga sa kanya matulungan niya si Cleo sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Ang pagmamahal niya kay Cleo hindi siya nanghihingi ng kapalit. Malabo mang makasama niya ang pamilya niya, malabo man na muli silang magkaayos. Ang mahalaga'y minamahal niya ang mga ito at binabantayan mula sa malayo. Kinabukasan, hindi pa nakakapaghilamos si Apollo ng mukha niya nang makatanggap siya ng tawag sa mga hinar niyang detective. Nang marinig niya sinabi sa kanya para bang binuhusan siya ng malamig na tubig at biglang nagising ang natutulog pa niyang dugo. "What did you say?" Tanong niya dahil baka nagkakamali lang siya ng narinig. "We are here in Cavite, sir. Natagpuan na namin si Ivory Fuentabella, lifeless. Please come here if you want." Mabilis na binaba ni Apollo ang tawag. Kinuha niya ng coat at susi na sasakyan niya. Hindi na siya naligo o naghugas pa dahil gusto niya nang mapuntahan kaagad kung nasaan si Ivory. Anong nangyari? Anong ginawa niya para matagpuan siya ng mga pulis na wala ng buhay? Naikuyom ni Apollo ang mga kamao niya. Ganun na lang ba ang lahat? Matatapos na lang ba dito ang lahat? Pagkatapos ng mga ginawa ni Ivory kay Cleo, ay hindi lang kay Cleo kundi sa buong mga Sandoval at mga Montero? Tapos dito na lang matatapos ang lahat? He should be happy dahil wala na si Ivory. Pero bakit hindi siya kontento kung anong nangyari kay Ivory? Mas gusto niyang maghirap ito araw-araw sa loob ng kulungan. Tinawagan ni Apollo si Christoph para sabihin sa kanyang nalaman niya. "What?" Gulat din tanong ni Christoph. Napatayo pa siya sa gulat dahil akala niya ay nananahimik lang si Apollo sa investigasyon. Tapos ngayon, siya pang unang nakaalam kung nasaan si Ivory. "Sumunod na lang kayo, pupunta na ako dun," saad ni Apollo. Inagaw naman ni Cleo ang cellphone sa kuya niya. "Pick me up here. I'll go with you." Seryosong saad ni Cleo sa kanya binigay din kay Christoph ang cellphone at pumasok ng kwarto niya para magayak dahil nakapantulog pa siya. Mabilisan lang naman ang gayak niya at saktong paglabas niya ay siyang pagdating din ni Apollo. "Sumunod na lang kayo, sa kanya na ako sasakay." Nagmamadaling paalam ni Cleo sa pamilya niya. Sumakay na siya kaagad sa kotse ni Apollo. "Iniimbestigahan mo ba si Ivory?" Seryosong tanong ni Cleo habang nasa biyahe silang dalawa. "Yeah. I just want to help you, Cleo." Sagot lang din ni Apollo sa kanya. Natahimik na si Cleo dahil hindi nila iniisip na tumutulong si Apollo sa investigasyon. Ang akala nila ay nakuha na nila ang pinakamagaling na mga investigador at detective para hanapin si Ivory pero nakuha na pala ni Apollo. Hindi na makapaghintay si Cleo makita si Ivory at pagbayaran niya ang lahat ng kasalanan ginawa niya. Hindi alam ni Cleo kung anong gagawin niya kay Ivory kapag nakita niya na ito. Gusto niyang hilahin ang mga buhok ni Ivory, sampalin hanggang mamulang mga pisngi niya. Walang kapatawaran ng kasalanan ginawa niya. Muling nag-away-away ang mga Sandoval at mga Montero dahil kay Ivory. Dahil plinano niyang mas lalo magkagulong mga pamilya nila ni Apollo para masiguro niyang hindi na nga magkakabalikan si Apollo at Cleo. Ilang oras din ang binahe nilang dalawa dahil sa Cavite pa ang pupuntahan nilang dalawa. Matapos ang biyahe nila ay nakarating na rin sila sa isang bahay. Marami ng mga pulis ang nakapalibot doon at may mga caution sign na rin. Nagkagulo na rin ang mga netizen sa lugar para tingnan kung sinong nilalabas mula sa loob ng bahay. Napakunot naman ang noo si Cleo dahil bakit maraming caution sign. Hindi naman na siguro makakatakas si Ivory kung marami ng mga pulis ang nakapalibot sa buong bahay. "Excuse me," saad ni Cleo at nakipagsiksika na pero hindi pa man siya nakakapasok sa caution sign na pigilan na siya ng isang pulis. "Hindi po kayo pwedeng pumasok, ma'am," saad nito. Hindi na pinansin ni Cleo yung pulis na mapadako ng tingin niya sa isang stretcher na may nakatakip na puting tela. Nalaglag ang panga ni Cleo nang ma-realize niya kung anong nangyayari. Pumasok na rin si Apollo sa caution sign nang sabihin niya sa mga pulis na fiancé niya ang nakatira sa bahay. Nilapitan ni Apollo ang bangkay ni Ivory sa kanya inalis ang takip ng puting tela para masiguro niyang si Ivory nga nakuha nila. Natutup na lang ni Cleo yung bibig niya nang makita niya si Ivory na wala ng buhay. Napaduwal na lang siya dahil hindi kinaya ng sikmura niya, lalo nang makita niyang palapulsuhan ni Ivory na puro dugo. Nagpunta siya sa isang gilid para dumuwal.
Biglang nanginig ang mga kamay niya dahil ang akala niya ay nahuli nila ng buhay si Ivory. Pero hindi niya akalain na patay niya na pala itong maaabutan. Blanco lang naman tiningnan ni Apollo si Ivory na wala ng buhay. Matapos nang tingnan ito, binalik niya na rin ang puting telang nakatakip sa mukha niya. Ivory! Ivory! Nagwawalang sigaw ni Mrs. Fantabella. Naitulak pa niya si Apollo para makalapit sa anak niya. Ivory, anak! No, 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 please baby! Umiiyak na nitong wika. Gumilid na si Apollo para bigyan ng space sa mga magulang ni Ivory para makita nilang anak nila. Walang ibang maririnig na ingay kung hindi ang naghihinagpis at nagdadalamhating sigaw ni Mrs. Fantabella. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng anak niya. Excuse me po ma'am, pero kailangan na po naming dali ng bangkay. Saad ng mga pulis pero nagwawala si Mrs. Fantabella at niyakap niya ng anak niya kahit na naliligo na ito sa sarili niyang dugo. Hinanap ni Apollo si Cleo nang makita niya itong nasa gilid at hindi makatingin kay Ivory ay nilapitan niya ito. Are you okay? Tanong ni Apollo. Hindi naman sumagot si Cleo. Lumandas ng mga luha ni Cleo at niyakap naman siya ni Apollo. Hindi itong gusto kong mangyari. She did something wrong but I don't want her dead. Saad ni Cleo. Hinaplos ni Apollo ang likod ni Cleo para pakalmahin ito. Maraming nagawang kasalanan si Ivory kay Cleo pero hanggang ngayon kabutihan pa rin ang pinapakita ni Cleo para sa ex-best friend niya. Paano nagawang saktan ni Apollo ang katulad ni Cleo na may mabuting puso? Ano ang mangyayari ngayong patay na si Ivory? Dito na nga ba nagtatapos ang kanyang kasamaan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.